vlog namin ni Eri. Hello po ulit. Nanood po kayo ng vlog namin. Ang tutorial po namin ngayon is paano kumuha ng SSS number online. Bago kayo pumunta sa mga SSS branch, gawin nyo muna ito. So, yung tutorial po natin ngayon is paano po kukuha ng SS number para sa mga wala pang number online. So, panoorin nyo po ito. Bye-bye ka. Bye-bye. Bye! Bye! So, pwede nyo itong gawin gamit ang cellphone nyo, no? So, pwede kayong gumawa ng online nyo. So, ang una nyong gagawin is, punta sa cellphone nyo, punta kayo sa Google. Tapos, open nyo yung Google nyo, no? So, dito sa Google, search nyo lang SSS. So, 3 SS. Ayan, type nyo. Tapos, kapag lumabas na tong www.sss.gov.ph, yung 3 SSS na yan, i-click nyo lang yan. Tapos, dapat, dito kayo makakapunta pagka-click nyo ton. Dapat ito yung makikita nyo. Ibig sabihin, nasa tamang page na kayo kapag ito na yung nakikita nyo, no? So, maraming pwede kayong gawin dito. Pero sa ngayon, ang gagawin natin is mag-apply tayo ng SS number online. So, stop muna kayo dito sa may apply for an SSS number. I-click nyo yan. Yung apply for an SSS number. Click nyo yung apply now. Pag ayaw pa rin, click nyo ng 2 beses nyo. Click nyo ulit. Pagka-click nyo, yan, ito yung makikita nyo. Ito na yung lalabas. Dapat ito na yung lalabas. Nakalagay dyan, no SS number yet apply online. So, pwede nyong i-apply yung SS number nyo online. So, you can register SSS number. So, click nyo lang yung click here. Tapos, lalabas na tong step-by-step guide. So, guide nyo to, no, sa pagkuha ng SS number online. So, andyan yung number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sa una, may mga kailangan kayong i-accomplish na mga data nyo, mga details nyo. Tapos, after nyan, yung pangalawa, mayroong magsisend ng link sa email nyo. So, kapag hindi nyo na click yung link na yun, after working days, 5 days of working, mag-expire yun, no? So, useless din yung paggawa nyo kapag hindi nyo natuloy-tuloy yung process na yun. So, sa pangatlo, i-supply nyo lang yung mga required information na hinihingi sa inyo. Dun sa pang-apat, pwede na kayo mag-generate ng SS number nyo. After nyan, yung pang-5, andyan yung mga required supporting documents na ibibigay sa inyo for your SS number. Tapos, sa pang-6, pwede nyo nang i-present yun sa mismong SSS branch, yung mga requirements nyo, no? Click nyo lang yung start. Kapag ready na kayo, click start. Tapos, pagka-click nyo sa start, ito na yung lalabas, no? So, kung makikita nyo sa taas, meron dyang nakalagay 0% complete. Ibig sabihin, wala pa kayong nauumpisahan. Mag-uumpisa pa lang kayo. Kapag tapos na kayo sa lahat ng mga kailangan nyong i-accomplish na mga details nyo, dapat lalabas na dyan is 100%. So, una, syempre, pinakang una nating i-comply is yung pangalan nyo, no? Complete name nyo. If ever, kung meron naman kayong kompletong pangalan. Pero kung wala kayong middle name, siguro ito yung last name and first name. So, input nyo lang yung last name, first name, middle name. So, after yung malagay yung inyong last name, first name, middle name, dito naman tayo sa suffix. So, ano ba yung suffix? Suffix is kapag meron kayong mga junior, senior, or like the third, the second, the first. So, i-click nyo lang yan, no? Piliin nyo yung kung anong meron sa inyo. Pero, kung wala naman, hayaan nyo lang siya. No need to click. Pero, for example, meron, yes, hanapin nyo lang dyan. Example, junior, ayan, di ba? Lumabas junior. Pero, kung gusto nyo bumalik sa wala siya,
click nyo lang yung select suffix. So, after nyan, kapag okay na kayo dyan, dito naman tayo sa date of birth nyo, no? So, ibig sabihin, yun yung buwan kung kailan kayo pinanganak. Means nyan is month. So, i-click nyo lang din yan. Piliin nyo kung anong buwan kayo pinanganak. I-click nyo yun kung anong months man yan. Then, after naman yan, is dito tayo sa date of birth. So, ibig sabihin ng DD is date ng kapanganakan nyo, and then yung kasunod is yung year kung kailan kayo ipinanganak. So, click nyo lang dyan, piliin nyo yung taon. Then, dito naman sa email is importante na active yung ilalagay nating email, no? Dyan din kasi magsisend si SSS ng link para sa continuous ng process na ginagawa nyo. So, after kasi nito, hindi kayo makakapag-proceed ng kasunod kapag hindi nyo na, pag wala kayong link na nakuha. So, dun siya magko-continuous. Then, importante rin, syempre, na personal email nyo rin yung gagamitin nyo dito sa email. Kasi yan din yung magsisave na sa file or sa data ni SSS na email nyo para hindi na kayo kailangan magpa-re-update pa sa kanila. Which is abala din, 'di ba? So, yan. After nyan, kapag okay na kayo, meron na kayong email. Dito naman sa securities, click nyo lang tong I'm not a robot. Hindi naman kayo robot, no? Siyempre, click nyo lang yan. Then, pangalawa is, itong second box na I certify that the above information are true and correct. So, i-click nyo lang din yan. Then, dito, ibasahin nyo rin yung nakasulat na SSS Data Privacy Notice. So, nandyan yan, no, para hindi deadmahin. So, kailangan din nating basahin yan para magka-idea tayo kung ano ba yung nilalaman ng SSS Data Privacy, kung ano yung mga pinipilapan natin, yung fill up lang tayo ng fill up, di ba? So, yan. Pagka-open nyo, ito yung makikita nyo sa notice na yan. So, basahin nyo lang din para sa ating idea. Then, pag okay na kayo, nabasa nyo na yun, i-click nyo lang din itong submit, no? Then, ito yung lalabas, confirmation, check email confirmation. So, may makikita kayo, may ma-receive dapat kayo na email kapag di nyo nakita sa inbox. Check nyo si spam or junk email, baka doon napunta yung email na SSS. No, yun yung continuous link para sa continuous na pag-proceed nyo. So, ito dapat yung ma-receive nyo, member SS number is issue 1 system. So, ibig sabihin, okay yung ginawa niya kanina. So, ito, i-click nyo lang yung link para makapag-proceed na dire-diretso. Pag di nyo na-click yan, within 5 days, mag-expire daw yan. So, kailangan nyo mag-create ulit. So, kung kanina, di ba nakita nyo na naka 0% complete na siya. O, di ba tingnan nyo yung nakalagay sa taas. Meron na siyang 20% complete. So, bago kapag-generate kayo ng SSS, dapat 100% complete yun lahat. So, dito na tayo sa basic information na kailangan yung fill upan ulit. So, dito naman is, ang hinihingi is pangalan daw ng mother nyo. Complete name, kung meron naman kayong kompletong pangalan ng mother nyo, mama nyo, mami nyo, nanay nyo. Kapag wala, last name and first name lang, click nyo yung last name, first name only. Kung last name only, di syempre yung last name only and then yung first name only. So, since alam naman natin kung ano yung last name, first name ng ating mga nanay is yun yung pipiliin ko dito sa part na yun. So, complete name. Ito yung kompletong pangalan ng mama ko sa pagkadalaga. Kumbaga, apelyado niya to, hindi pa siya kinakasal sa papa ko. Yun dapat yung ilalagay nyo, no? Hindi yung apelyado ng father nyo. Kung ano yung pangalan ng mama nyo, nang dalaga pa siya. Middle name niya nung dalaga siya, last name niya nung dalaga siya. Yung hindi pa niya ginagamit yung apelyado niya ng asawa niya. So, yun yung tinatawag na mother's maiden name. So, ilagay niyo yun dyan na kompleto. Very importante yun. Then, kung may suffix siya, okay. Kung wala, huwag nyo nang i-click yan, huwag nyo nang pansinin. So, dito sa
ang ilalagay niyo is, kung ano yung TIN number niyo 'no, input niyo lang. Then dito naman sa contact information, siyempre yung active mobile number yung ilalagay niyo, kung ano yung inyong personal mobile number para maka-receive kayo ng mga text na galing sa SSS if may mga kailangan na ma-receive kayo from them. Tapos dito sa telephone number provider, so kung wala namang telephone, no need to fill this up. So, i-leave blank nyo lang or kung wala. Pero kung meron, pwede kayong maglagay then ng nais nyong ilagay. So, wala namang problema dun. Then, dito sa home address, no, mayroong dalawang bilog na pwede kayong pagpilian. Yung una is yung Metro Manila. Ibig sabihin, kapag yung address nyo is within Metro Manila, then kung dito naman kayo sa provincial, ayan, syempre click nyo yung provincial. Then click nyo yung province. Kung province kayo, kung anong province lalabas yun dyan, hanapin nyo. Then, under ng province is makakapili kayo ng municipality kung anong city yung province nyo. So, then after nyan, under ng municipality, merong barangay. So, kung anong barangay, click nyo lang din kung anong barangay nyo. Then, pagdating naman dito sa building name, not necessarily kung may building name kayo, depende kung meron. Kung wala, syempre yung house number na lang, street name, subdivision kung meron. Kung wala, leave it blank. Okay? Then, after nyan, dito na tayo sa purpose ng registration. So, ano nga ba yung purpose nyo? Ano yung reason nyo? Anong dahilan nyo? Bakit gumagawa kayo or mag-a-apply kayo ng inyong SSS number? Para saan nyo ba ito gagamitin? So, karamihan naman sa mga kumukuha ng SS number is for employment. So, kung for employment kayo, pwede nyo i-click yung bilog na nakalagay na for employment. Kung for self-employed, so meron kayong self-employed kayo. So, ibig sabihin para to sa mga may business or may self na trabaho. Kung for OFW naman, syempre overseas Filipino worker. For non-working spouse, pwede rin yan. For claim month, so, I think para to sa mga may mag-claim. Di ko lang sure, pero gagawa din tayo ng video para dyan. So, kung ano yung napili nyo, click nyo lang din, tapos ito na yung kasunod na lalabas. O, diba, nakalagay na sa taas is 40%. Ibig sabihin, ilan na lang yung kulang natin? 60% na lang. Malapit na tayo sa ating kailangan. So, dito na tayo ngayon sa inyong social status, no? Kung meron kayong ibang status bukod sa single, pwede nyo i-click yun, no? May mga choices. Kung married, kung ano man, click nyo lang kung ano. Nationality, kung anong nationality nyo, then dito sa religion, meron ding mga choices na pwede kayong pagpilian. Then, kapag wala yung religion nyo dito sa choices, click nyo yung other, then input nyo na lang dito sa other. Kung ano yung other religion nyo, okay? Then, dito sa place of birth, syempre Philippines, may choices kayo. Pwede nyong piliin yung Metro Manila kung within Metro Manila kayo, then provincial kung sa provincial kayo. Then, i-click nyo tong pagpipilian ng province. Tapos, dito sa municipality, piliin nyo na lang din yan. Lalabas dyan kung ano yung municipality under that sa pinili nyong province. Tapos, i-click nyo yung save. Then, okay. So, maganda kasi na sinisave nyo tong mga to para kapag nawala kayo, balik lang kayo dun sa link na nasa email. Then, babalik kayo dito kapag na-close nyo to ng hindi nyo sinasadya. Tapos, pwede rin kayo mag-edit from previous, okay? Kapag napunta namang, kapag meron pala kayong kailangang i-edit sa mga nauna.
na hindi niyo naayos ng maayos. So, 60% na kayo dito. So, dito na tayo sa details ng beneficiary niyo na kailangan niyong ilagay. So, dito naman is yung father name niyo. Kung mapapansin niyo, yung mother's name is automatically nakalagay na siya kasi in-input niyo na yung pangalan ng mother niyo dun sa mga una na ginawa natin kanina. So, sa father name, syempre lagay niyo yung last name ng father niyo, first name, tsaka middle name. So, dito naman sa suffix is kung may suffix kayo, ang father niyo, syempre i-click niyo yun. Pero kung wala, hayaan niyo na. Tapos dito naman sa children, kung ang children niyo is more than one, pwede kayong maglagay diyan ng add row. Tapos dito sa children, syempre ilagay niyo yung pangalan ng anak niyo. Last name, first name, middle name, suffix, date of birth. Nakalagay diyan ang pagkakasunod-sunod. Syempre sa date of birth, month muna, month, date, tsaka year. Tapos kung wala naman kayong anak, no, syempre wag niyo nang fill upan yan. I-leave blank niyo na yan and pwede na kayong mag-save. Click niyo lang yung save kung wala naman kayong kailangang i-fill out dyan sa mga yan. Okay. Pero syempre kung may anak kayo, ilagay niyo. Then, kung makikita niyo yung nasa taas, nakalagay na is 80%, no? So, malapit na tayo sa katotohanan, malapit nang matapos. Dito naman sa prepared user ID, ang kailangan niyong ilagay dito is, syempre, kung ano yung gusto niyong user ID. Pero hindi kasi lahat ng gusto niyo is pwede niyong gamitin. May mga pwede kasing ilagay dyan pangalan niyo, favorite number niyo. Basta itong user ID, ito kasi yung lagi-lagi nyo na tong gagamitin every time na magla-login kayo. Kasi kapag nag-login kayo, ang pinakakailangan doon, user ID, tsaka password. So, ito yung ilalagay nyo. So, kung ano yung ilalagay nyo dito, kailangan hindi nyo makakalimutan. Then, I suggest na pagka-input nyo, i-screenshot nyo to para kapag nakalimutan nyo, meron kayong pwedeng balikan. So, pwede dyan, pangalan mo, favorite number mo, walang problema. Pero minsan kasi, gamit na siya, use na siya. Kaya papalitan nyo kapag ganun. Pero kung hindi naman, pwede na yun. Tapos dito sa personal record, syempre kung anong height nyo, kung ilang kilo kayo, lagay nyo na lang din. Then, click nyo yung save kapag okay na kayo. Tapos kapag may gusto kayong i-edit sa mga previous na pinilapan nyo, pwede nyo pang i-click yung previous. Pwede pa kayo makapag-edit. Kasi hindi pa naman tayo nakakapag-generate ng SS number. Pero kapag nakapag-generate ka na ng SS number, hindi mo na siya ma-edit. Pwede nyo nang gawin dun is i-update nyo na lang kay SSS kung may mga kailangan pa kayong i-update sa kanila. Then, save lang, no? Dahil lalabas na tong 90%, no? So, dito is ibabasa niyo kung ano yung mga nilagay niyo. Ibig sabihin, i-review niyo kung ano yung mga nilagay niyo kanina. Ito na yung review. Ito yung mga nilagay niyo kanina. Then, kapag napansin niyo na parang may kailangan kayong palitan o edit, tweet niyo lang din yung previous. Pero kapag okay na kayo, tama na lahat ng inilagay niyo, no, wala nang mali, okay na kayo, lahat ng details na nilagay niyo is correct na, pwede niyo nang i-click yung generate SS number. Kapag ganun. Kapag na-check niyo na, na-double check niyo na lahat. Click lang, generate SSS number. Ayan, kapag na-click nyo na yung generate SS number, ang makikita nyo sa taas is 95% complete. Tapos, mag-upload kayo ng required documents. Ayan dito is upload required documents. Click
Piliin niyo lang kung ano yung mga i-upload niyo diyan. Then, ayan, choose an item. Tapos dito, nakalagay choose file. Sa pag-choose ng file niyo, piliin niyo kung ano i-up dito, choose an item. So, kung halimbawa, ID niyo, issued ID, birth certificate, ayan. Pipiliin niyo lang kung ano yung meron kayong documents diyan sa inyo. Tapos, i-click niyo yung choose file. Ibig sabihin mapupunta kayo diyan sa file niyo. Tapos, yun yung isa-submit niyo after. Dapat ilalagay niyo yan. Tapos, pipiliin yung file. Tapos, i-submit niyo lang din. Tapos, yun, okay na siya. So, your transaction finish. Tapos, pupunta kayo ngayon sa inyong email. Yan, hanapin nyo. Dapat ito yung makikita nyo. SS number online application. Tapos dito, makikita nyo na yung inyong SSS number. Okay na. Sana marami kayong natutunan sa tutorial na to. Thank you. Don't forget to subscribe. Bye.